Bayan, ang salitang ito ng Diyos. Biblia ang sasagot. Po hindi niyo sinasamba si Mama Mary. Sinasamba. Yes. Kasi lalakas kasi kasinungalingan, pag sinamba mo si Maria, masama po yung sasamba ka sa kapwa mo nilalang. Ang dapat sambahin yung lumalang. Pakinggan nyo, ulo 25 ng Roma. Basa. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nanganlingkod sa nilalang kaysa lumalang. Ang dapat sambahin yung lumalang eh. Eh si Maria nilalang din yun. She's also a created being. Creature eh. Hindi naman siya creator eh. Ang sinasamba po, yung creator. Pag sumamba ka sa nilalang, kasinungalingan yun. Mali sa Diyos yun. Kaya yung mga anghel, sa Biblia, bawal sambahin ng anghel. 22:8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako tinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan at kapwa mo alipin ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Anghel na yan ha, ayaw pasamba. Sasamba si Juan eh. Nagpatira pa siya. Huwag mong gawin yan. Ako rin ay alipin kagaya mo. Sa Diyos ka sumamba. Sabi nung anghel, masama po yan. Hindi ka maliligtas pag sumamba ka sa anghel. Dos ng Kolosas. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Tanyo, pag sumamba ka sa anghel, mananakawan ka ng gantimpala. Eh kung yung anghel bawal sambahin, si Maria pa. Eh tao lang naman si Maria, di naman anghel. Tanyo, ano sabi ng Biblia? Deuteronomio 5:7 hanggang 9. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, Oo. o ng nasa ibaba sa lupa, Oo. o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibukuing Diyos. Siselo sa Diyos eh. Eh, binubuhan naman, siya gumawa sa'yo, tapos lumuhod ka sa iba. Ay, hindi naman iba. Hindi naman pinapasinasamba. Yun eh ka, pinapatungkol naman namin sa Diyos. Yun daw ginagawa nila sa Ribulga, pinapatungkol sa Diyos. Eh, ganito naman halimbawa ko. Halimbawa, eto, lalaki, asawa mo. Eh, babae naman ikaw. Eh, yun ang asawa mo. Eh, kakalikan mo yung ibang lalaki, yayakapin mo. Huwag kang magagalit, ha? Patungkol naman sa iyo ito, eh. Payag ka. Hindi payag ang Diyos doon. Papatungkol mo sa Kanya, eh. Kahoy itong niluluran mo, niyayakap mo. Di ba? Watan nyo, ha? Merong isang ribulto. Kahoy. Eh, pupunasan mo. Uubo yung nauna, eh may nakapila, susunod siya. Baka may TV, no? Sabi nung susunod, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Kaya magselos. Pero mo, paanang may paa hinahalikan mo, hindi yung kanya. Kaya bakal ka nagsusulit. O, tanyo. Kaya yan. Alam nyo, mga kababayan, kahit ano pang pangangatwiran ang gawin, mali. Mali. Basa, Jeremias 2:27. Na nangagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama. Papa Jesus. Sabi niya sa kahoy, Papa Jesus. Siyang ama. O tapos, Sa bato, iyong ipinanganak ako.
Di, ang nanganak pala sa kanya ay bato, di Mama Mary naman. Pero mo, paano naman nangyari yan ng mama mo? Bato yan eh. Tao ka, ba't ka naging anak ng bato? At ang kakatuwa, yun naman tatay mo, kahoy. Paano kaya nag-made yung kahoy at bato at ikaw ang ipinanganak? Huwag nyo. Kaya ano sabi ng Biblia? Pakinggan nyo sa Habakuk 2:18. Anong napapakinabang ng larawang inanyuan na yaoy inanyuan ng manggagawa nilaon? Oh. Ng binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ng nag-aanyo sa kanya na gumawa ng mga piping Diyos-Diyosan. Sa aban niya. Sa aban niya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka. Sa piping bato, bumangon ka. Magtuturo ka ba ito? Narito, nababalot ng ginto at pila at walang hinga sa loob niyaon. Tanyo, kawawa naman tayo. Pinasampa tayo sa kahoy at sa bato. At magastos yung pagsampa dyan, kailangan ng bulaklak, kandila kahit araw. Kasi yung kandila sa Biblia, ginagamit yun sa gabi, pakilaw. Sa atin naman, kahit araw na maliwanag, tirik na tirik ng araw, may kandila pa rin. Magastos yan. At minsan sa isang taon, merong malaking ano yan, malaking gastusan yan. Patay ang mga baboy, manok, kalabaw, kabayo, kambing, patay. At ilalabas yan para yan ipasyal paminsan-minsan. Kailangan ipasyal, di naman nakakalakad kasi yun Pakinggan nyo sa Jeremias 10, versikulo 2. Basa. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa, Ano ba yung ginagawa ng mga bansa na huwag matutunan ng lingkod ng Diyos? 3. sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan. Bakit? Sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa lupa na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Kanilang ginagayakan ng pila at ng ginto. Kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makilos. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Kailangan pasanin, di makalakad mabuti nga kung basta pasan lang ang gagawin mo Naku, maghahanda ka, may paputok, may kung ano-ano. Alam mo, kung buhay lang si Santa Maria, bakit? Masama yun. Alam ni Santa Maria, masama yun. Nasampahin ng tao. Ang mga apostol, ayaw pasampag, buhay sila. Nagigimala sila, no? Bumubuhay sila ng patay. Nung makita ng mga tao nagimala sila, gusto silang sampahin. Nagdala ng mga bulaklak at mga regalo. Nagalit ang mga apostol. 14 ng gawa. Pakinggan nyo. At tinawag nilang Jupiter si Bernabe at Mercurio si Pablo sapagkat siya ang pangulong tagapagsalita. At ang saserdote ni Jupiter na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan ay nagdala ng mga bakat, mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan at ibig maghain kasama ng mga karamihan. Natin nyo, gusto nilang maghain kay Pablo at kay Bernabe na apostol. Maghahain sila ng mga bulaklak at mga baka pa. O tapos ano nangyari? Tatapos nang marinig ito ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisigaw at nagsisipagsabi, mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo. Kita nyo, ba't nyo ginagawa yan? Ba't nyo kami sasambahin? Ba't kayo maghahain sa amin ng bulaklak? Kami tao rin na may karamdamang gaya nyo. Nakita nyo? Pumapayag pa yung mga talagang apostol na sila'y sambahin? Hindi. Yung anghel pumayag bang sambahin? Hindi rin. Etong ahon, payag siya. Bakit? Hindi naman siya makakatutol Kaya anong gawin mo? Anong pakialam ko sa'yo? Ganun yun. Wala naman pakiramdam yun, tututol ba yun? Nako mga kababayan, panahon na. Tingnan ninyo wala tayong ginawa kundi sumamba na sumamba. Linggo-linggo. Nagbago ba tayo? Pakinggan nyo. Galacia 4:8-9. Basa. Gayunman, ng panahong yaon,
sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, Oh, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. nyo, sa hindi nyo pagkakilala sa Diyos, naalipin kayo ng sa katutuboy hindi mga Diyos. Talaga naman tayo, yung ginawang alipin sa religiyon. Dinaya tayo, 500 taon na tayo dinadaya dyan Marami pa silang mga palusot. Hindi naman ikaw namin sinasamba. Ginagalang lang natin. Ikaw tatay mo, di ko ba ginagalang? O tama, sige, usap tayo ng magalang. Ginagalang mo tatay ko, ginagalang mo tatay mo. Yung retrato ng tatay mo, nilagay mo sa kwadro. Yung retrato ng tatay ko, ginagalang mo, nilagay mo sa kwadro. O ginagalang mo tatay ko. Nilalagyan mo ba ng bulaklak yung retrato ng tatay mo? Kinakantilaan mo ba? Lumuluhod ka ba sa retrato ng tatay mo? Hindi. So, hindi pinapaggalang yan. Lagpas na yan sa paggalang. Pagsamba na nga yan sa Diyos-Diyosan. Yan ang ibig sabihin niya. Sabi ng Biblia, Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. bakit? At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Yan ang masamang ginawa na ng tao. Yung kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, pinalitan ng katulad ng larawan ng tao na nasisira. Ng mga hayop, Tinapaya. ang mga ibon, At ng mga ibon, at ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapang. kayo po'y makatiyong. Mahalin yan. Naniniwala kayo sa Biblia, dapat mag-isip kayo mga kababayan. Tama ba ginagawa ko? Hindi ayon sa Biblia. Sa Biblia po, walang tao na dapat sambahin. Kahit anghel, hindi dapat sambahin. Kaya kahit si Maria, hindi dapat sambahin. Ginagalang ko si Maria mahigit kaysa sa nanay ko. Dahil nanay siya ng aking Panginoon. Pero hindi sa kasangkalang sa Panginoon ko siya sa pagkagalit naman sa akin ang aking hinihilagan Diyos sa langit. Yan po ang aking kanila. Tiis-tiis lang, matatapos din yan, matatapos yan. At ang pinakamagandang katapusan, pagkatapos mong magtiis, hindi naman masama yung magtiis tayo Alam mo, yung pagtitiis, nakakabuti sa atin yon. Gaya nung sabi ni Balagtas, Ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at ngunit sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. ano mangyayari pagka lumaki ka sa laya, wala kang kahirap-hirap? Ng halamang lumaki sa tubig, dahoy malalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang puso sa tuwa'y maniid. Yung halaman na laging nasa tubig, nakasilong, pag napunta sa araw yon, natutuyo. Ang ibig lang sabihin ni Francisco Balagtas dyan, maganda sa tao yung nahihirati sa hirap, nasasanay ka. Basahin natin ang 5:3 ng Roma. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian, na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan, at ang katiyagaan ng pagpapatunay, at ang pagpapatunay ng pag-asa. Ang kapighatian, yung mga hirap, gumagawa ng katiyagaan, yung pagtitiyaga. Pag ikaw mahirap, magiging matiyaga ka Dahil gusto mong mabuhay, gusto mong maitaguyod ang pamilya mo, magtitiyaga ka. Kung may alam kang aral ng Diyos, hindi ka malulungkot. Nagagalak tayo sa ating kapighatian sapagkat nalalamang ang kapighatian ay